both of us. Open lang ako ng presentation ko. Oh. Mm-hmm. Uy, thank you, Zero. Mac, Zero. Thank you. Dorothy, thank you. Thank you for turning on your camera. Oh, meron akong unstable connection. That's bad. Ding! Wait lang. Lipat lang ako ng connection. Magde-data lang ako. Talagang maasahan. Internet VPN mo. Okay. Am I audible right now? Guys, audible na ako. Ay, dami na naka-turn on yung camera. Okay, let's go. 103, pwede na yun. Well, honestly speaking, pag online, I don't have so much initiative or motivation. Pero, i-deliver ko sa inyo as much as possible kung ano yung dapat natin i-deliver. Okay? Para hindi sayang kita, hindi sayang ang oras natin. And I know na very comfortable somehow yung bahay ninyo for resting. Kaya ako, hindi ako talaga fan ng online. So, I'll be sharing my screen. Gawin ko nga ko, Jiro, gawin kitang co-host ha. Ikaw tiga-accept. Co-host si Jiro. Make co-host. Jiro, ikaw yung tiga-accept ng mga papasok para hindi ko na sila iniintindi. Noted po. Okay, thank you. I'm gonna remove this. Okay. Share my screen. Ito. Share. Okay. Can somebody respond? Can you see my screen? Yes? Okay, thank you. Yes. So, our topic is all about cardiorespiratory fitness. Bakit yung puso? Bakit specifically on how the heart endure? Una nating pinapalakas sa system natin, puso. Okay? Why? Kasi it's the one responsible pumping the nutrients in the body. Kaya pag nagwa-warm up tayo, una nating hinahype, tina-target, puso. Pag nagwo-workout tayo, it can be pag training, pwedeng mag-slow jog or dynamic stretching. Okay? So, importante malaman natin ano ang current level ng puso natin before beginning a workout. So, yun lang yung pinaka-summary ng topic na ito. Okay? So, uulitin nyo to bago mag-end yung term at your own pacing. Kasi sa portfolio ninyo, yan yung mga gusto kong makita. Nonsense, si pre-test kung hindi kayo magpo-post-test. Record natin. Pa-heart naman ako for permission for the recording. Okay lang ba na i-record natin to? Is that okay, guys? Ayan, thank you. Record. Kaya man ako naka-premium ako. Recording in progress. Ayan. Let's go. So, Mac, merong 8 nasa waiting room. Paki-accept naman sila. Salamat. So, first is a 3-minute step test.
Ginawa namin 'to. Actually, ang dali nito kung face-to-face. Okay? Hindi ko alam kung may event this coming Thursday. Kung walang event, you can go here. Okay? Kung wala naman talaga kayong plan to go here, gawin niyo na sa bahay niyo. Paano ba gawin yung 3-minute step test or ano ba yung 3-minute step test? Mga kapatid, si 3-minute step test ay nag-a-assess ng cardio-respiratory endurance. And syempre, we use the heart. And we check on how the heart recovers. So, step, step, step. So, ganun lang siya kasimple. Within 3 minutes, meron akong nilagay na link. Okay? May nilagay akong link sa dulo nito. I-click nyo lang siya or I can, hindi, ilagay ko na ba? Nasa isang laptop. Ilalagay ko yung link ng YouTube na gagamitin ninyo para kahit nasa bahay kayo pwede. Or bago mag-end yung session, mabilis lang naman yun. Pwede kong isama. Okay? So, cardio respiratory endurance. Gaano ba tumatagal ang puso natin? Ano yung mga kailangan nating i-prepare? Number 1, kailangan meron kayong bench at least 12 inches or 12 inches. Pag hindi 12 inches, medyo questionable yung validity ng test niyo. O Sir Jomel, ano yung pwede nating gawin? Libro. I'm sure may mga libro kayo ng senior high school or box. Pagpatong-patungin nyo lang. Or kung meron kayong bench dyan sa bahay nyo, sukatan nyo lang. Okay? Yan yung pinaka-importante na medyo mahirap hanapin somehow in a way, pero pwedeng gawan ng paraan. Okay? Dito sa PNU, ang ginagawa ko, di ba bench natin sa gym? Yun lang. Dun lang ako step test. Pangalawa, metronome. Actually, hindi na kailangan ng metronome kasi yung nakita ko sa YouTube, pag pinlay nyo, nakaset na siya ng 96 beats per minute. So yun na lang yung ibibigay ko sa inyo para hindi na natin problema yung paggamit. Stopwatch or timer, hindi nyo na rin kailangan kasi yung video na isa-share ko sa inyo, meron na siyang stopwatch. Okay? Heart rate monitor or manual pulse counting method. Tinuruan ko na kayo nito. So, kailangan naiintindihan nyo 6 minutes times 10. Iba pa yung resting heart rate pero dapat naiintindihan nyo how to get the heart rate. And of course, kailangan nyo ng ballpen at papel. Meron ba kayong tanong sa slides na to? Feeling ko ang bait-bait ko pag sinasabi ko, meron ba kayong tanong sa slides na to? Di ba, Coach Bong? Okay. Pre-test. Yes, bro. Wait lang i-mute ko lang. May tanong si Coach Bong. Hindi ko. Hello, sorry, si Coach Bong. Medyo nagtatanong kay Sir Joss. Okay, number 1, wag kayong magpagod ng sobra bago mag-test. Logically speaking, ang sinusukat natin dito is your cardio endurance. Kung nag-workout kayo, nag-jog kayo prior, it will affect. Okay? Hindi natin malalaman kung nag-improve ba kayo after the knowledge, after the PE class. Hindi natin malalaman kasi hindi valid yung pre-test ninyo. So, pahinga lang. Second, okay, you need to understand or I need to explain to you, okay, the step sequence. Ito yun. Okay, pwedeng, ito yung step, step, down, down, or up, up, down, down. Regardless, pwedeng ang gagawin nyo, isipin nyo mabuti, right foot up, left foot up, right foot down, left foot down. Okay, basta mag-aakyat kayo or 2 steps upward, 2 steps downward. Ganun lang siya kasimple. Kaya nakikita nyo dito, up, up, down, down, or pwedeng magkapalit-palit yung leading foot ninyo. Ang mahalaga lang dito, kasabay ng step ninyo yung metronome. Okay? So,
Fourth bullet, allow the participants to perform a short practice to familiarize the rhythm. Pwede muna kayong mag-trial. Paano ba natin to gagawin? Practice muna tayo. Up, up, down, down. Up, up, down, down. Pangit ng online, no? Mas maganda kung nakikita niyo yung ginagawa natin. But technically, we are trying our best. Up, up, down, down. Okay. Pagkatapos nito, immediately, kailangan i-measure niyo yung heart rate ninyo. Okay? Because that is your working heart rate. Tapos na. Ganun lang yung testing. So, how are you going to process? Okay? So, procedure pa pala muna. May test procedure pa. So, naset na natin yung music. Okay na. Na-instruct na kayo ng paano. Step up, up, down, down. Tapos, everybody, if this is something very important, you need to maintain an upright posture. Huwag kayong yumuko kasi mahihilo kayo. Specifically, pag 2 minutes and 30 seconds na, yung medyo latter part na, baka mag-collapse kayo. Fully extend your knees while stepping up. Okay, so iayos na lang yung pag-akyat at pagbaba. Step down completely on the floor. Hindi naka-tiptoe. Ilapag nyo or ilend nyo yung mga foot ninyo, yung mga paa ninyo ng tama. Provide verbal cues. So, ibibigay ko sa inyo yung cues through the music. Mamaya ipi-play natin. Ngayon, Sir Joms, puyat ako eh. Okay, dahil puyat kayo, or Sir Jomel, meron akong ankle injury. Sir Jomel, nahihilo ako, nakakaramdam ako ng chest pain, or parang pagod na pagod ako. Stop muna. Gawin niyo siya ulit pag okay kayo. Okay? So, next. After that 3-minute step test, okay, baba na kayo. Sa baba natin kukunin, okay, yung heartbeat natin. So, within 5 seconds after the workout, kuha agad sa carotid. Okay? And then, that's it. You need to get hanggang dun lang tayo. Hindi na natin kukunin. Sa ibang testing, kinukuha pa yung 1-minute recovery. After 1 minute, may testing ulit. May heart rate ulit. Pero ang kailangan lang natin is this 5 seconds just right after the step test. Okay. So, punta tayo dito. Ito yung link kung saan, tingnan nyo itong mabuti I will stop sharing for the meantime. Ano ba ako babay ko? Here. Okay. Wait. Ano ba? Alam ko pwede ko itong buksan. Control yun. Copy ko na nga lang. Ako. Wait lang. Merong isa sa waiting room natin. Okay, I'll stop sharing para makita nyo. Stop share and then share. Pag sinundan niyo yung link na nilagay ko sa Canvas, it will lead you here. Can you see my screen right now? Guys? Okay. So what you are seeing right now is the YMCA step test calculator. Halimbawa, you are 21 years old, babae. Okay. Recovery heart rate. Ang nakuha mo dito ay 16. So, 160. Okay? So, pag kinalculate mo yung fitness, eto na yung lalabas sa'yo. Poor. Okay?
So, you just need to take a screenshot of this. Ito na yung ilalagay nyo sa submission ninyo. Question. May tanong po ba? Okay. Punta naman ako dun sa Cadence. I need to go to YouTube. Dapat pala ilagay ko na to agad. For a while, guys. I'll stop sharing. Prep ko lang yung YouTube. Hanapin ko lang. Naman. Sige na ito. Sobrang bagal ng internet yun. Lumabas na. For a while, guys. 3-minute step test. Yun, there you go. Nakita ko na agad. Okay. Ito na. Sorry, hindi ako naka-premium sa sa Google, sa YouTube. Ito, I'll be sharing something to you. Ito mismo yung isa-send ko sa inyo. Uh-oh. Ulit. Ay, di ba pag nag-share sa Zoom, pwede mong yun, share sound, optimize screen sounds. I will optimize sounds and video sharing. Okay. Ito mismo yung isa-send ko sa inyo. Can you see my screen? Heart naman ako dyan. If you can see at number 3. Pero ba't kayo yung hindi ko nakikita? My goodness, Philippines. Sagot ka nga sa akin. Nakikita mo yung screen ko? Yes po. Ayan. So, I will copy this link. Copy ko na nga ito. May embed na agad. Okay? Pag ito yung pinlay nyo, up, down, down, up, down, down, up, down, down, up, down, down. Hanggang sa matapos yan, may 3 minutes. Okay? Ulitin ko. 3, 2, go! Up, down, down, up. Ulitin ko pa isa para walang mawawala. Okay, 3, 2, 1, go! Up, down, down, up, down, down. So everybody, okay, stop sharing ulit si Coach. Hindi natin kailangan ng metronome. Okay, sasundan nyo lang. Hindi nyo kailangan ng timer. Kasi magagawa natin yun. Ang pinakakailangan nyo lang is only the bench. Ang ipapasa nyo lang sa akin is actually the screenshot, okay, ng calculator. Hindi ko na rin kayo pahihirapan mag-compute. Kasi ang goal naman natin dito is awareness. But make it valid kasi para sa inyo naman to. This is only clerical. Pag may screenshots na kayo, punta kayo sa Canva, tapos edit nyo ng konti, lagay kayo ng konting write-ups, yung konting reflection, para reflective siya. Tapos PDF format. Boom! Pag nasilip nyo na ba yung classroom? Meron na bang classroom? Wala. Meron na? Meron na po, pero wala. Okay. Sige. Hindi ko alam. So, trabaho ko yun. Akin yun. Maybe tonight or tomorrow, makikita nyo maayos na yun. Ako na. Homework ko yun. Ako yung gagawa nun. So, magde-deadline sa tayo. So, gawin nyo lang siya. So, babalik ako kay Canva. Ilalagay ko lang doon yung... Okay. So, I will be putting YouTube here. Okay. Wait lang. Add text box doon. Ayun. Nakita ko yan. Control A, Control B. Ay, sorry. Ano ba nangyari? Yan. Magsashare ako ng screen na.
Para malinaw tayo mga kapatid. Ito. Share. Okay, Mac, kita yung screen ko. Yes po, Prof. Okay, makikita nyo dito yung scoring and interpretation. Makikita nyo dito yung unang link, ito yung calculator. Yung pangalawang link, dyan naman nakalagay yung music na gagamitin natin. Meron po ba kayong katanungan? Any questions so far? Tanong. Tapos na tayo. Tapos na tayo dun sa isang test. Okay, very good. Sige. Magpuproceed tayo dun sa pangalawa. Yung pangalawa, share pala ako ng screen. Siyempre, nag-effort na lang din akong gumawa ng PowerPoint para sa inyo. I-share ko na sa inyo. Then I will be sending this link, yung Canva again, to your president para may copy kayo. Okay. Yung pangalawang testing is a 1-mile walk test. Purpose is to estimate. Let me stop sharing. Parang may mali. Okay. Parang nakikita ko kayo. Ito, sobrang dali lang din ito. Pwede nyo itong gawin sa bahay ninyo. Pwede ito sa kwarto, papunta sa kusina, papunta sa kwarto. O magpunta kayo sa mall. Maglakad lang kayo. Pero huwag na kayo mamili. Okay, baka pagalitan ako ng mga mamili nyo, turo ng teacher nyo. Mag-shopping pa kayo. Okay? Huwag na rin kayo masama ng boyfriend. Baka mapagalitan pa yung patpit, ginawa nyo pang dahilan para makipag-date kayo, kaya girlfriend. Okay, so VO2 max. Ano ba si VO2 max? Si VO2 max is the volume of oxygen uptake. Okay, pag maayos ang VO2 max natin, yung delivery ng nutrients, blood, are healthy. Kaya nini-measure natin yung stroke volume natin ng puso natin. Heart pa rin to, ha? Heart. So kanina, mamaya meron pala akong conclusion mamaya. So para hindi redundant yung sasabihin ko. Ano yung mga kailangan nyo dito? A 1-mile course. Kailangan meron kayong ganun kalaking space. Pero sabi ko nga sa inyo, Sir Jomel, bahay lang, tsaka kwarto yung meron ako, kaya kusina. Pag gumamit kayo ng pedometer, hindi nyo kailangan ng space. Kasi ang ginagawa ng mga mayayamang eskwelahan, like for example, LaSalle, Ateneo, meron silang track oval. Okay, 11 rounds yun sa track. Pero dahil wala naman tayong maayos na ground sa track, I think, di ba pag gumamit tayo ng Strava, I am endorsing Strava na lang yung i-download nyo kasi may free yan. Pag naglakad kayo, it will automatically measure your distance into meters or miles. Pag meters, if I'm not mistaken, 1.6. Pag kilometers, 1.6.363. Pero pag mile, 1 mile lang. So, pwede naman yun. I-convert nyo na lang. Okay? So, kailangan nyo lang maipakita sa akin na naka 1 mile kayo. Huwag sobra, ha? 1 mile lang, mga kapatid. Sir Jovel, naka 2 miles ako, naka 3 miles ako. Alam nyo ba yung face-to-face ko? Naglakad kami sa grass area. Sobra-sobra yung lakad nila. That's invalid. Okay? Invalid yun. Lakad lang. Kailangan nyo ba ng stopwatch? Yes. Kailangan nyo ng stopwatch kasi ang minimeasure nyo dito is your heart rate. Di ba kailangan natin ng timer? Pangalawa, gaano katagal or bilis ninyo tinapos yung 1 mile. Yun yung mga variables na kailangan. Heart rate monitor, check. Meron tayo yan. Papel at ballpen, check. So lahat to doable. Kasi pwede sa bahay natin. Now, preparation. Avoid strenuous exercise. Yun bang step test? Actually, yung step test, moderate lang yun eh. Okay? Low to moderate. So, pwede yan. Pwede nyo pagsabayin. Hindi naman siya tulad ng mga sprints na step test na
or bleep test sobrang bigat. So, okay lang. Objective, dapat naiintindihan ninyo. And you need to wear comfortable clothes. Okay? Kailangan alam nyo ilang taon na kayo, anong sex niyo, your body weight, and your resting heart rate. Kailangan ba yung resting heart rate? Parang hindi. Hindi natin kailangan sa test na to. Mamaya, I will open the application para sa inyo. Next, procedure. You need to walk ng 1 mile. Sir Jomel, pwedeng run? Hindi, walk lang. Normal walking. Okay? So, while you walk, pwedeng brisk walking. Okay? Ano ba ang definition ng walking at brisk walking? Si brisk walking, yung paa natin nasa ground lang. Si jogging, nasa air tayo, medyo may bounce. So, pwede kayong mag-pass or brisk walking or walking, but do not jog. Okay? So, next. When you start the timer. I think the Strava can also do that. May timer din si Strava. So, check tayo dyan. So, maintain brisk or continuous pace. Walk the entire distance without stopping. Huwag kayong magpapahinga. Lakad lang yan. Provide verbal encouragement. Everybody, tingin kayo sa daan. Huwag kayong mag-cellphone. Baka madapa kayo or baka masagasaan kayo pag sa labas nyo ito ginawa. And stop the stopwatch as soon, okay, na naka 1 mile na kayo. Okay, take a screenshot of the Strava. Yun yung mga hahanapin ko when I'm checking that. And immediately, after completion, heart rate tayo ulit. Okay? Ano lang yung kailangan yung malaman? Yung total walking time ng 1 mile. Tapos, you need to check your heart rate. Ito yung application. Stop muna si Sir Joms. Tapos, ang ipapakita ko sa inyo will be the link for this. YM. Okay. Control C. Open ko lang, guys. Dapat pala, kanina ko pa ito pinag-go. Okay. Bakit YMCA to? No. Teka lang. Kukunin ko muna sa Facebook ng mga president. That's why I like having a GC. Meron akong binabalikan ng mga dapat kong balikan. Yun, nakita ko. Yun, very good. I will be sharing once again. So, mali pala yun. I-update ko na lang mamaya. Mali yung link ng ano. Eto. Mac, kita yung screen ni Coach. Coach Doms. Yes, Coach. Okay. Ilang taon? Halimbawa, 23, lalaki. Sa weight naman, hindi ako sure halimbawa, 70 kilograms. Heart rate. Okay, anong heart rate? Nakuha natin 170. Gaano mo katagal tinapos yung 1 mile walk? Mga 18 minutes, 30 seconds, or 34 seconds. Okay, calculate. Yan na. Okay? So, makikita nyo dyan, ito yung ipapakita nyo kay Sir Jomel. Okay? So, you're going to take a screenshot of this. And you will also see suggested program. Ano yung mga suggested program? When you click this, yan. Okay? So, ito yung pacing na pwede nating sundan. Pero pag nagpasa kayo sa akin, ito lang, okay na ako dito. Ito lang. Okay? So again, calculate. So poor. Take a screenshot of this. Give me a short reflection. Ano ba yung na-experience mo? Ano ba yung lifestyle mo?
what is your perspective about physical activity and so on and so forth. We're done with the activity. Okay? So, so far, ano ang katanungan ninyo? Si Raymond, di ko alam kung ako yung pinagtatawa ninyo. Raymond, ba't ka tumatawa dyan? Bro, kasama ko lang. Again? Sa kasama ko. Sa kasama mo, sige lang. You are forgiven. Oh, wait lang. Update ko lang yung link nung Rockport. Para bago ko i-bato sa inyo, Control A, Control V, boom. Ay, hindi. Okay. I will share. Coach Joms will be sharing once again. Malapit na tayo matapos, mga kapatid. Sana malinaw ang mga bagay kasi you will be working on your own. Pero again, pag sa Thursday, wala namang gagamit ng gym at di pa kayo tapos, you can visit me here para ma-assist ko kayo. Pero lang, nag-hang. Can you see my screen? Yes po, bro. Nag-next slide ako right now. Okay, conclusion. Ano ang pinagkaiba ng 3-minute step test? Okay, everybody, si 3-minute step test, heart rate recovery. Gaano kabilis kayo nakaka-recover? Okay, on a given workload. Si Rockport naman, ang mini-measure niya, yung volume uptake ninyo when you're doing physical activity. Okay, gaano kadaming oxygen ang kayang i-produce ng heart ninyo going to your entire body. So magkaiba siya. Okay? Though somehow pareho siyang gumagamit ng heart rate, pero magkaiba yung tina-target niya. Nagkakaintindihan tayo. So hindi siya pwedeng or. Dalawa siya. YMCA and 1 mile yung itetest natin. So thank you very much. Do you have any concerns, questions? No pressure. Kung hindi kayang gawin sa bahay, gawin natin sa school. I understand hindi lahat makakapunta, but I don't want to pressure all of you. Okay? We are here to support one another. Alright? So merong message dito sa chat. Prof. Joms, good afternoon po. Flexible naman po yung deadlines na activities namin. Kahit po sa mga... Okay. Yeah. If flexible ka naman siya, pero siguro mga 2 weeks time, magpasa na kayo. Kung hindi kayo magpapasa, tatanggapin ko pa rin naman. Lagi niyo tatandaan, ako okay lang ako na magtumanggap hanggang deadline ng university. Di ba ang university nagbibigay ng 2 weeks, 1 week? Susunod tayo dun. I assure you, hindi ko kayo bibigyan ng deduction of points. Kaya lang ang problema pag si Prof sinabing, sige lang, we will follow that. Ang problema, most of us procrastinate. Wala rin, hindi rin nakakatulong yun eh. Kasi pag nag-procrastinate tayo, magpapakatong-patong yung tatrabahuhin ninyo. Ganun din, may incomplete pa rin kayo, na-stress lang kayo. Tumataas lang yung cortisol ninyo or yung stress hormones ninyo. So, pag naglagay ako ng date, gawin nyo lang siyang pacing. Kung makakapagpasa kayo sa date na yon, better. Kung hindi kayo makakapagpasa, okay lang din. Okay? Pag naglagay ako ng date, it doesn't mean katapusan na ng mundo. Hindi ganun yun. Binibigyan ko lang kayo ng heads up, meron kayong dapat ipasa. Magpapasa kayo ng late, it's fine. No deduction. Okay? So, anything else that you want to ask? Kung wala na, tayo magpaalam na sa bawat isa. Maraming salamat. So, keep safe. After this, I will be sending the presentation and all the links to your president. God bless everybody and stay safe. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Prof. Thank you po. Thank you po.